Kasikin isang magandang good evening. Welcome naman po sa panibagong nating content. Siyempre, panibagong vlog patungkol po sa pag-alaga ng mga manok. Oriental breeder pa rin po ng North Cebu. Ken Modesilio po. And so, kasikin isang magandang gabi. Welcome ulit po sa panibagong nating video. And of course, you're still watching Chicken Namnams TV. So, ayan sa tingin ko yung mga kasiken, this would be our second time po na kukuha po ng video kahit po madilim sapagkat sobrang marami na po ang nagtatanong kung ano na nga ba yung update natin po sa ating mga alagang manok. So, pasensya po talaga kahit po meron tayong 4 na araw na long weekend po. So, talagang hindi po kami nagkaroon po ng oras sapagkat yan, tinamaan po tayo ng sikmura. So, kaka-okay lang natin mga kasiken, but meron ba tayong counting sipon at saka ubo? But so far, goods na po tayo. So, the main reason po kung bakit tayo kumuha ng video sa gabing ito, hindi lang po makapag-update po sa inyo sa kalagayan po ng aming alagang manok, kundi para po maipakita din po sa inyo yung kalagayan po ni Basilio. Unfortunately po, nung dumating ako kahapon galing sa trabaho, ay yun, sa tingin ko last na lang po yung hininga ni Basilio. At ito na nga po siya mga kasiken. So talagang sumuko na po si Basilio. So kung ating balikan tanaw, nakuha po natin si Basilio around 2021 po, mga June siguro. So kung ating bibilangin ay nasa 3 years old na po si Basilio sa atin. So napakasakit lang po talagang isipin sapagkat sobrang dami pong nagko-comment, sobrang dami pong nagbibigay po ng mga payo kung paano gamutin. But unfortunately, this is our first time po talaga na maka-experience po naman dito na ayan, dito po sa kanyang lalamunan ay kumakapal or namamaga. At kahit anong uri po ng gamot ay talagang hindi po gumaling si Basilio hanggang sa ganito na po. But good thing po is kahit pa paano, meron tayong mga viewers na talagang nagmamalasakit sa atin, sa kay Basilio. So, we truly appreciate po sa effort, sa mga binigay niyong payo. And then, hindi tayo nagkulang kay Basilio sapagkat binibigyan din natin siya ng mga gamot at hanggat maaari ay, ayun nga, pinapakain natin. And then, yun nga, so talagang, ganito talaga ang buhay. So, medyo masakit mga kasikan, but paulit-ulit ko pong sabihin, so ganito po talaga yung buhay ng nag-aalaga ng manok. Ang masakit lang dito mga kasikin sapagkat si Basilio yung kauna-unahan po nating basilan na na-acquire na tandang. So siya po ang main reason kung bakit may mga basilan tayo ngayon, especially mga MAF na basilan. So ayun, talagang masakit isipin, but ngayon mga kasikin, hindi po tayo naiiyak or iiyak sapagkat ayun nga, malayo pa, mga 1 buwan pa bago namatay si Basilio, ay tanggap na natin yung posibilidad na talagang mawawala si Basilio sapagkat kahit anong uri ng gamot, kahit po ano yung gagawin natin, talagang wala na pong pag-asa si Basilio. So, ayun nga. So, good thing po kay Basilio Makasiken ay ayun, magkaroon na po siya ng panghabang buhay na pamahinga. So, hindi na po siya mahihirapan sapagkat again, every time po na pinapakain ko si Basilio everyday, ay talagang nasasaktan tayo sapagkat yun nga, gusto niyang kumain pero mayroong hadlang dito sa kanyang lalamunan, which is sobrang sakit po para sa atin. But again, yun nga naman, kapag siyempre may mawala, meron naman po mga dumarating din. So far, merong isang anak si Basilio. Hindi kopyang-kopya si Basilio, pero at least yung laki, yung pormahan niya, hindi siya MAF, hindi siya bungutan mga kasikin. But then again, at least meron po tayong natitira pong alaala kay Basilio, yung kanya pong offspring. So, yun nga po pala yung kalagayan ni Basilio. At ngayon nga pala mga kasikin, kapag gabi, and siyempre, dumadapo po yung mga alaga natin. So, yung ating asil mga kasikin, no? Dito lang pala natin inilagay sapagkat dito po sa yung pinapakita namin sa inyo, yung paitlogan, hindi po pumapasok yung asil natin na inahin dito. Kaya ang ginawa ko, ilipat ko na lang sapagkat nasanay siya sa ganyang klaseng pugan mga kasiken. So meron na sana siyang 5 itlog. So yung kanyang 5 itlog ay inilagay ko doon sa ating basilan para
kahit pa paano ay may mauna ng mapipisa sa kanyang mga itlog. At dito rin may mga asil din tayo dito, mga pullets. So Jutako at saka asil na crosses, no? So mga kasiken, ito nga pala yung mga bagong ginawa ni Papa na pugad in preparation po kapag ready to breed na yung mga alaga natin. So may 5 na natapos si Papa. So yun yung pag-una. Yung pangalawa po ito mga kasiken. Ayan. So nilagyan na ni Papa lahat po ng ating mga breeding pens. At wala pang mga sapin yan sapagkat hindi pa ready to breed. So kapag gabi din mga kasiken, every night po pala, ay sinecheck talaga natin yung ating mga alaga sapagkat meron tayong mga shamo kagaya nito na hindi po marunong dumapo sa kanilang lapuan. So ang ginagawa natin ay ayan, pinapadapo natin sila mga kasiken sapagkat hindi po maganda ang lupa kasi medyo maginaw kapag darating na ng mga madaling araw. Okay, so ayan po sila. Ang ating mga 4 months na mga pullets. Good thing po sa ating mga 6 months old ay talagang ayan, nakakadapo sila sa kanilang mga dapuan mga kasike, no? So, yung maganda. So, nagsimula na pong bumuka yung kanilang mga sipit dito mga kasiken. So, talagang malapit na natin sila magamit. At yan po yung ang ginawa ni Papa na paitlogan, which is very safe na po. So, sa tingin ko kapag weekend ay maglalagay tayo ng mga sapin. Dito rin, yung mga 6 months old natin, mga kapatid, ay yun, nakakadapo rin po. And then, yun, may naihanda na rin si Papa na pugan, o tayo pugan. Okay. So, puntahan din natin. So, nasa 7 PM pa pala ngayon mga kasiken. So, hindi pa masyadong malalim yung gabi. So, Papa, nandito lang sa tabi-tabi rin. Okay. So, medyo malapit lang din naman yung area natin sa atin po bahay. Kaya, goods lang din. So, tingnan natin kung nakakadapo ba lahat. So, ayan, may game fall din dyan, no? So, dito mga kasiken, samahan niyo ako. So, yung ating Tanaka na broodcock, si Thor, ayan, walang problema, nakakadapo lang. And on mold pa rin. And then si Azuma Jr., unfortunately po, ayan po siya, hindi nakakadapo. Nabibigatan po sa kanyang katawan. So, padarapuin natin ang kasiken. Ayan. So, every night po tayong nagpapadapo kay Azuma Jr. sapagkat talagang hindi po siya marunong dumapo sa kanyang dapuan. Including po dito kay Orpheus. Ganon din. Ayan, si Orpheus. So, padadapuin din natin. So, ayan, nakadapo na si Orpheus mga kasiya. Talagang hindi sanay si Orpheus kasi every night din po natin siya pinadadapo. Yung atin pong Jutako po, Demeter, na si Perseus. Ayan, nandito po. So, goods naman. Magaling po siyang dumapo. Ayan, so walang problema. And then, dito rin sa kabila, nandito si Orion. Ayan. So, goods rin po. So, yung kanyang buntot, ayan, nagsimula na pong tumubo. So, after 2 months po, magagamit na natin siya. At dito, ready na rin po yung isaang lagayan. But hindi pa natin lalagyan ng tandang. Kasi kakatapos lang to ni Papa. Ayan. So, wala pang laman. Okay.
So mga kasiken, hindi na lang tayo pupunta doon sa ating main ranging area sapagkat medyo malayo rin. And then, yung mga manok din naman doon is nakadapo na. So sa tingin ko, yung next na lang po naming update po sa inyo ay probably sa weekend na lang po. So mga kasiken, marami pong salamat po talaga sa patuloy na panonood at pagsubaybay. At bago tayo magtatapos mga kasiken, meron po tayong pa-shoutout po sa ating mga kaibigan, mga taga-suporta na patuloy pong nanonood sa atin.